Go with me sa Genesis chapter 6. Yan. Verse 22. So, napakahaba po nung ating pag-uusapan today kasi napakahaba ng ating teksto. Ito po yung sinasabi ng ating teksto. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, read. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat. Muli, O Diyos, dinako mo kami sa lugar na ito upang kami nga po, Panginoon, ay makinig ng iyong salita na nagbibigay kalakasan at nagpapalalim, Panginoon, nagpapalawak, nagpapatatag ng aming mga pananampalataya. Dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, na kami iyong pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Father God, this morning, your servant that know, Lord, how to share your word, how to preach. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang magbigay sa akin ng kakayanan, ng anointing power, Panginoon. Linisin mo ang aking kaisipan, ang aking buhay, puso at mga labi, na kung saan, Panginoon, ay dumating sa bahagi na wala akong kayang gawin kundi ang magtiwala sa iyo. Nais ko, Panginoon, na ikaw humawak, Panginoon, sa aking mga labi sa bawat pangungusap na maihahayag sa umagang ito. Just lead me with your Holy Spirit. Lord, but because without the guidance and the leading of your Holy Spirit, Lord, baliwala, Panginoon, ang pagpapahayag ng iyong lingkod sa umagang ito, Panginoon. Just use me according to your will. And I pray, Father God, magkaroon ng pag-iingat ang iyong lingkod sa paghahayag ng iyong salita. Ganun din ang iyong mga tagapakinig, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Lord, naway maging attentive sila sa mensahe na marinig sa umagang ito. Bungkalin mo ang bawat puso't kaisipan at maitanim ang mga maririnig na salita at kapahayagan sa umagang ito. Father God, I pray na ikaw lamang madakila, mapapurihan sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat na makikinig ng Word of God ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Amen. Okay. So sa Genesis chapter 6, no po, alam naman natin yung nangyari dito. Tama po ba? Yung tinatawag na Great Flood na nangyari ever sa buong mundo. No po, wala pang ganong uri ng paglubog o pagbaha na naganap sa kasaysayan mula noong tayo po ay nabuhay except doon sa naganap sa panahon po ni Noe o ni Noah. So today's message ay ang title po niya is yung sinabi natin kanina, kung narinig nyo, Do as God Commanded. Sabi mo, Do as God Commanded. Okay, pwede mo bang sabihin yan sa katabi mo? Do as God Commanded. So ibig sabihin, gawin natin kung ano ang ipinag-uutos ng ating Diyos. Alam niyo po, ang Diyos, makikita natin na marami siyang mga ipinag-utos sa Bible. If you will just read the Bible, marami siyang do not do this, do this. Go there, di ba? Stay here. So maraming mga commandments ang Panginoon, hindi lamang po 10 commandments. Remember that. Kasi nakapokus lang tayo dun sa 10 commandments na nakasulat sa Exodus chapter 20. Pero hindi lamang po yun yung pinag-uutos ng Panginoon. Kaya nga marami mga tao nowadays, focus lang sila sa 10 utos. Na kung saan kapag nagawa nila itong 10 utos na ito, ay para sa kanila, ay talagang na-fulfill nila yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Well, in fact, church, kung gano'n ang kaisipan mo, it is wrong. Kasi napakaraming kautusan na inihayag ng Diyos para sa kanyang mga lingkod. Amen po ba? At tayo po yon. Sabi mo, tayo yon. Yon. So today, hindi lamang po ako ang kinakausap, hindi lamang yung mga leaders of this church, pero ikaw rin as a member, as a Christian, no, ay inuutusan din naman ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So makikita natin yung naganap sa Genesis chapter 6 na kung saan dahil sa sobrang kasamaan ng mga tao, okay, pinarusahan ng Diyos ang mga tao na to. Pinalubog niya ang mundo, no, at pinatay niya yung lahat ng mga taong namumuhay o nabubuhay ng panahon na yon. Even the trees,
even animals, creatures, na may mga buhay, lahat po yun ay pinatay ng Panginoon. Talagang ineliminate ni Lord, no? Lahat ng mga bagay na nabubuhay, except doon po sa family ni Noe. 8 po sila na hindi pinatay ng ating Panginoon. And of course, kung titingnan natin, pati yung mga hayop na naroroon sa loob ng daong. Okay po ba? Hindi loob ng barko, kundi loob ng daong. Nandiyan po ba tayo? Sisikapin ko po na sa pamagitan ng Banal na Espiritu na talagang ma-i-explain sa inyo, ma-ihayag sa inyo yung message nito. Because again, napakakaunti lamang po ng panahon na aking na-i-google dito sapagkat marami po kaming ginawa this week. Ngayon, alam naman natin na kapag nag-utos ang Diyos, kapag binabasa natin, talagang napakahirap gawin. Tama po ba? In fact, isang bagay nga lang na napakahirap gawin is mahalin mo ang iyong kaaway. Mahirap yon. Nahihirapan ba tayo lahat doon? Tama, hirap na hirap tayo. Siyempre, ang hirap, pastor. Kaaway, mamahalin ko. Okay? Talagang mahirap unawain at sundin ang mga pinag-utos ng Diyos. Kasi ang mga hinirang ng Diyos, for example, ito pong si Abraham, ang sabi ng Lord sa kanya, Abraham, umalis ka sa bahay mo, sa bayan mo, at pumatungo ka sa lugar na aking ituturo sa iyo. So makikita natin doon, walang sinabi si Lord na specific place na sinabi niyang, Abraham, umalis ka dyan sa Angeles at dadaling kita sa Bisaya. Walang ganun na espesipiko, walang address. But then again, ito pong si Abraham ay tumalima sa Diyos, bagaman hindi niya nakikita kung ano yung dadatnan niya o sasapitin niya sa pinag-uutos ng Panginoon o sa lugar na kanyang pupuntahan. But then again, he obeyed God. Sabi mo, Abraham obeyed God. Okay? Ginawa ni Abraham kung ano yung ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. So even Noah, so makikita natin dito na si Noah ay talagang napaka-imposible ng pinagagawa po ng Diyos kay Noah. Bagaman si Noah, sabihin na natin, ay karpintero, no? Pero makikita natin na still, napakahirap na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kasi super laki po ang pinagagawa ng Diyos kay Noe. Hello? Ang haba po nun. Ang lapad. No, yung pinagagawa ng Diyos kay Noe, na kung saan siya lamang mag-isa ang inutusan ng Diyos. At alam niyo po ba, how many years in the making yon? 120 years in the making. Kasi nga, ito yung time na habang ginagawa ni Noah, yung daong, yung ark, ay nangangaral pa siya ng salita ng Diyos. Tignan niyo po may pinagagawa ang Diyos sa kanya na sharean or mag-evangelize para magsisi itong mga tao na to at magbalik loob sa Diyos. At the same time, he is doing the project of God, which is the Ark of God or Ark of Noah. Naku niyo po ba? Kaya nga, marami mga tao ngayon na in-excuse nila yung sarili nila na hindi ako pwedeng sumunod sa iyo, Lord. Hindi ako pwedeng maglingkod sa iyo, Lord, kasi may business ako. Kasi may family ako. Pero makikita natin si Noah, na habang siya po'y nag-evangelize, nangangaral upang magbalik loob ang mga tao sa Diyos, ginagawa pa rin niya yung isang bagay na pinagagawa ng Diyos sa kanya, at ang pinagagawa ng Diyos sa kanya ay siyang makapagliligtas sa kanyang pamilya. Alam niyo po ba, church? Hello? Alam niyo po ba na aside dun sa pinagagawa ng Diyos sa atin, sa ating trabaho, sa ating business, kung saan ka nagtatrabaho ngayon, inilagay ka ng Diyos dyan, hindi para magtrabaho lang pang-personal kumita ng pera. Inilagay ka ng Diyos dyan upang maipahayag ang kanyang kadakilaan. Amen po ba? And, sorry to say, hindi natin nagagampanan. Sa ating workplace, hindi natin nadadakila si Lord sa ating buhay. We do not share Jesus in our life. Pero nung naghihingi ka ng trabaho, naghihingi ka ng business kay Lord, naghihingi ka ng sasakyan, naghihingi ka ng bahay, ang sinasabi mo, Panginoon, bigyan mo akong trabaho kasi nais kitang maipangaral, o kaya kapag ako'y nagsweldo, para maibigay ko yung bahagi na para sa'yo. I will help the church, I will help the ministry,
Bless me so that I can bless others because of your name. Pero hindi nagaganap yon. Napakadali lang natin na mangako sa Panginoon, no? At gawin ang mga bagay na pinagagawa niya habang wala pa tayo doon sa sitwasyon. So makikita natin si Moses, si Noah, iba siya. Pinagsabay niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanya na ipangaral, no? Ang salita ng Diyos. At the same time, gawin yung arko. Kasi ang nasa kaisipan ni Noah is to do as God commanded to him. Yun ang nasa isip lamang ni Noe, na gawin kung anong pinagagawa sa kanya ng Diyos. At marami mga tao hindi nila alam kung bakit sila narito o naririyan sa kalalagayan na yan. Bakit ka nga ba nagkaroon ng karamdaman? Bakit nagkaroon kayo, naging broken family kayo? Bakit na-bankrupt ka? Alam mo, may pinagagawa kasi ang Diyos. Kaya lang, ayaw nating gawin. So, tinitignan natin kagad yung sitwasyon na meron tayo. Kaya ayaw nating sumunod eh. The reason why you are there on that situation ay para gawin mo kung anong pinagagawa ng Diyos sa'yo. And that is to display the power of God in your life. For Him to be known in your life. For Him to be praised. Nakuha niyo po ba, church? That's the reason why binigyan kanya ng business para madakila si Lord sa business na yan, sa buhay na yan. Kung bakit ang trabaho mo ay talagang managerial position upang nasa ganun maibahagi mo si Jesus. That's the reason why you are on that position, on that situation. For you to do what God has commanded us to do. Nakuha niyo po ba? Hindi ka lang nilagay dyan para sa wala lang. Hindi po ganun ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, lahat ng bagay ay kanyang nilikha sa pamagitan ng kanyang layunin, ng kanyang mga plano, ng kanyang mga balakin. And sometimes, ako po'y nagtataka, Lord, what's the purpose of this cricket? Anong purpose nitong ahas, nakamamatay yan, makamandag? Anong purpose ng langgam? Anong purpose ng bubuyog? Anong purpose ng mga damo? Yung mga species na hindi pa talaga natin nakikita. Samantalang hindi naman natin nakikita yung mga species na yan. And then, nabubuhay tayo. Kailangan ba yan sa ating buhay? And yet, alam niyo po ba, ito yung nakakabigla. Ginagawa nila kung ano yung purpose ni Lord sa kanilang buhay. Ang sinabi ng Diyos, ito ang gagawin mo habang ikay nabubuhay sa mundo. Buti pa yung mga hayop, ginagawa nila yung purpose ni Lord sa kanilang buhay. We are the highest form of God's creation. Tayo yung pinakamataas na likha ng Diyos. At tayo po ay inutusan niya to manage everything here on earth. Yun ang purpose ni Lord. To manage, manguna po tayo, no, sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ito po yung binilin kay Adan nung panahon na yon, to manage the creation of the Lord or of God. Amen po. Okay, so alam niyo po, mahirap talaga kasi nga unang-una kapag nag-utos ang Panginoon, madalas hindi natin nauunawaan kung ano yung nais niyang pagawa. Di ba? Siguro some of us here ay may pinagagawa sa inyo si Lord, may binulong. No? Tayo ka dyan, punta ka sa palengke. Anong gagawin ko, Lord? Hindi mo rin alam bakit pinapunta ka sa palengke. Alam niyo po, kahapon meron tayong nakausap, no, na isang lingkod ng Panginoon. Narito po sila kahapon. No po? Meron daw isang bagay na nangyari sa kanyang buhay. May patotoo. Si pastor, may patotoo siya kahapon. Narito po siya. At ang kwento po niya, meron siyang isang member na ang sabi sa kanya, Pastor, order po ako sa inyo ng mga upuan. Anong gagawin mo sa upuan? Hindi ko po alam eh. Basta ang sabi lang po ni Lord, order ako ng upuan. In fact, Pastor, wala nga po kong pera eh. Pero hindi ko po alam bakit pinagagawa ni Lord sa akin to. Wala siyang pera, hindi niya alam kung saan niyang paggagamitan ng upuan. And yet, ang gusto lang ng Panginoon na gawin ng membro na ito ay umorder siya ng upuan kay Pastor. Ano po?
Ito yung inutos hindi ko rin alam. Pero ang ginawa ng member, basta sumunod. Sumunod siya sa sinasabi ng Panginoon. Bagaman, hindi niya alam kung anong gagawin doon. No? Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad doon. But as far that member is concerned, ang sabi niya, ito lang ang alam ko. Inuutusan ako ng Panginoon. Napakagandang maging kaugalian, no? Amen po ba? Amen. Hindi ka ba inutusan ng Diyos ngayon na palakpakan siya, papurihan siya, natakilain siya sa iyong buhay? Tapos nag-hesitate tayo. Ito yung sinabi ng Panginoon, let us always praise God in our life. No? Napakasimple lamang po. So, dito po sa Genesis chapter 6 verse 22, meron po akong nais munang ipaliwanag sa inyo. Kasi ito yung sinasabi niya, gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon, take note of that, ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Si Noah po ay gumawa o ginawa niya sumunod sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Wala siyang nilagpasan, wala siyang sinet aside, wala siyang sinabing mamaya muna. Ang sinabi ng Biblia is that ginawa lahat ni Noah, ang lahat ng pinag-utos sa kanya. Ito po yung sabi sa Genesis 6:22 sa NIV version. Ang sabi niya, Noah did everything just as God commanded him to do. Or just as God commanded him. Basta, paraphrasing, basta ginawa ni Noe kung ano man ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Imagine that. Alam niyo po, kung titingnan natin yung naging buhay ni Noe, napakahirap. Maraming struggles in life. No? Maraming mga obstacles in life. Maraming mga sleepless night. Ibig sabihin, maraming mga pagpupuyat. Maraming mga pagpapagal. Maraming mga taon o panahon na ginugol itong si Noe sa pagsunod sa ating Panginoon. And yet, hindi siya napagod. Sabi niya sa katabi mo, huwag kang mapagod. Amen. Alam niyo po, isang bagay na kaya hindi natin nagagawa kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin is that ina-entertain natin yung pagkapagod. Hello? Masyado tayong nagbibigay focus doon sa napapagod na ako. Kaya hindi natin nagagawa kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya tingnan natin, how did Noah did the things that God commanded to him? At paano ba yung ginawa ni Noah? Ano ba yung naging sikreto niya na ngayon na hindi na sikreto? Kasi mababasa natin ngayon sa Bible kung ano yung ginawa ni Noah, just to fulfill what God has commanded him to do. Para lamang masunod niya o magawa niya kung ano man yung mga pinag-uutos ng Diyos sa kanya. And I do hope na sa umagang ito, ay tatandaan natin yung mga maririnig natin sa umagang ito na kung saan ito yung magiging guide natin para gawin kung ano man yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi napakahirap natin talagang gawin yung mga pinagagawa ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, pray, hindi mo magawa. Ang ibig sabihin ng pray, to have communication with God. Talk to God. Communicate with God. Parang napakahirap sa atin. Bakit kaya napakahirap nating mag-pray o makipag-communicate kay Lord? Sa mga pinag-uutos niya. Bakit? Pero si Noah, napakadali sa kanya no, na sumunod at gawin lahat ng pinag-uutos sa kanya ng Diyos. Bagaman siya po ay nag-iisa. Hello there. Hello! Okay, so ito yung 4 na bagay. Base no, sa inihayag ng Panginoon sa akin habang ito po yung aking pinag-aaralan. Ayun na po. Una is this. Noah has a deep relationship with God. Ganun ang estado ni Noah habang siya po ay sumusunod sa ating Diyos. Ano yon? Si Noah ay mayroong malalim na pakikipagrelasyon o relasyon sa Diyos. Because if you have this kind of relationship, kapag meron kang ganitong uri ng pakikipagrelasyon o relasyon sa Diyos, napakalalim, in fact. Kasi kung titignan natin, yung sinasabi dito sa verse 6 or chapter 6, no po, ng Genesis, verse 9, this is the account of Noah. Sabing ganon. Ito ang mga lahi na Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahonan niya.
Si Noe ay lumakad na kasama ang Diyos. Noe walked with God. Imagine that. Sa buong buhay ni Noe, mula nang siya po ay may panganak hanggang siya po ay magkaisip, si Noe po ay lumakad kasama ang Diyos. Meaning to say, every day Noah walked with God. So imagine kapag ang dalawang tao ay magkasama, anong ibig sabihin nun? Every day merong malalim na, hello? Relationship. Tama po ba? Tama ba? Ganon si Noe sa Diyos at ang Diyos kay Noe. Imagine what kind of relationship they have. Napakalalim. Na kung saan araw-araw lumalakad si Noe kasama ang Diyos kasama niya si Noe, saan man pupunta, ano man ang gagawin niya, kasama ni Noe ang Diyos. Yun naman yung nararapat Even si Enoch, anong sabi kay Enoch? Enoch walked with God. And he is nothing. Nawala siya kagad. He's gone. Siguro ayaw niya talagang lumakad kasama si Lord. Kasi yung nangyari kay Enoch, baka nabasa niyo. Nung lumakad si Enoch kasamang Diyos, bigla nawala si Enoch. Baka ayaw mo pang mawala. Makikita natin si Noe sa puntong ito na kung saan nagkaroon na-establish yung isang napakalalim na relasyon ni Noe sa Diyos. Na kung saan, ibig sabihin ng malalim na relasyon na yon, ay talagang merong tinatawag na pagkakaunawa si Noah sa Diyos. Kumbaga, he do really knows God. Kasi araw-araw niya kasama, di ba? Sabi kapag ang isang tao ay hindi mo makakasama sa iyong tahanan or laging kasama, hindi mo talaga siya makikilala. Tama po? Dapat gano'n naman kasi talaga tayo. Dapat lagi natin kasama si Lord. But the problem is, hindi natin sinasama si Lord. Hindi tayo lumalakad na kasama si Lord every day of our life. Ang sinasabi natin, Lord, iwan ka lang muna sa bahay. O kaya, Lord, hanggang sa church ka lang. Huwag mo akong sasamahan sa mga pupuntahan ko. Sa trabaho ko, Lord, huwag mo akong sasamahan. Ayaw kitang makita doon. Paano mo magagawa ang pinagagawa ng Diyos sa iyo kung hindi mo hahayaan na samahan ka ng Diyos at ikay lumakad kasama ng Diyos? Naku niyo po ba? Kaya nga sa mga panahon na yon, nung si Noah po ay may pinagagawa sa kanyang Diyos, because Noah walked with God, that's why, napakadali sa kanya para gawin, sundin ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. Kasi kasama niya Hindi po ba tayo, kapag kasama tayo ng ating mga anak at may takot sila sa atin, pag sinabi mong magwalis ka, dahil nandudong ka, magwawalis yan. Pero pag wala ka, sinabi mo magwalis ka, hindi magwawalis yan. Kapag parating ka na, nandiyan si Papa, dali, walis, linis. Di ba ganun lang yung ginagawa ng mga bata? Ganun din yung ginagawa natin kapag wala yung mga boss natin. Nag-games ka lang. Pag nandiyan si boss, pakitang gilas ka. Kaya hindi nagagawa yung pinagagawa ng Panginoon kasi wala tayong malalim na pagkakakilala sa Diyos, wala tayong malalim na relasyon sa Diyos. Kaya dito mo makikita na marami pa rin mga Kristiyano, even though sila po'y bahagi ng isang Christian church and they are attending on that church, in that church, for 10 years, and yet hindi pa rin sila makasunod sa Diyos. Tingnan niyo po, napakaraming Kristiyano ganon at nakakapagtaka. Ang tagal na nila sa isang church, for example, dito na lang. Magta-13 years na po tayo this coming July. Pero hanggang ngayon, marami pa rin sa atin na hindi nila magawa kung anong pinagagawa ng Diyos sa kanilang buhay. But they believe, naniniwala sila na, hindi, Pastor, ginagawa ko naman Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam, Pastor. Ginagawa ko naman. Sa kabila ng maraming mga mensahe na naririnig natin, encouragement na naririnig natin, sometimes nga sinasabi mo, pinatatamaan na ako ni Pastor. Hindi kita pinatatamaan, itinatama lang. Sometimes ganun na nga yung dating sa atin Si Pastor namumulpito, masyado siyang namemersonal.
pinaparinggan niya ako. Of course, maririnig mo. May tenga ka eh. Hindi ka naman bingi, tama? Hello? Parang hindi nyo nga narinig. Hello? Iyon. No? So, again, church, ito yung nais ng Panginoon. Na lumakad tayo everyday. Nakasama siya. Hindi mo dapat iwanan si Lord or lalayo sa Kanya. Nakanyo po? Kasi wala namang Kristiyanong maaring mabuhay nang malayo sa Diyos. O walang tao na maaring mabuhay at mamuhay malayo sa Diyos. Because the moment na ang tao ay hindi lalakad kasama ang Panginoon, patay na yung tao na yon. Bagaman siya ay naglalakad, kumakain, yun ang mga living dead. Living dead ka ba? Ikaw ba yung buhay na pero parang patay? Tignan mo yung itsura mo o itsura ng bawat tao na wala sa presensya ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon hindi nakikita sa mukha ng taong to. Yung tinatawag na the glory, yung Shekinah glory of God, hindi makita sa tao na to. Kasi alam mo, bagaman sinasabi niya Kristiyano siya, pero napakalayo niya sa Diyos. Hindi siya namumuhay every day, every moment of his or her life. Kaya hindi mo makita yung wangis ng Panginoon sa kanya. Remember, church, sa panahon ni Moses, nung siya'y nakipagniig for 40 days and 40 nights, kasama ni Moses ang Diyos sa bundok ng Diyos, nakipagniig siya doon, ano nangyari? Nagningning yung mukha ni Moses. Hanggang sa nung bumaba si Moses, makita ng mga Israelites si Moses na nagningning ang kanilang mukha. Anong ginawa nila? Nagkaroon sila ng belo. Tinakpan nila yung kanilang mukha. Bakit? Kasi ayaw nilang makita si Moses. Nasisilaw sila. Kaya nga maraming mga nagsisimba ngayon sa ibang relihiyon, nakatakip yung mukha. Di nyo ba nakikita? Nakakabelo sila. Habang sila nagsisimba, may mga takip sila. Kasi until now, hindi sila sanay sa kaningningan ng Diyos. Kahapon po si Pastor, kasi almost 4 hours kaming nag-uusap. Meron po siyang ikinwento na isang 5-year-old na bata, na sabi niya, sutil, something like that. Hindi ko alam kung nanonood si Pastor today. Sutil nung bata na to, 5-year-old, na kung saan pagdating si Pastor dun sa lugar na kung saan siya namamahala ng isang simbahan, itong bata na to, talagang pagdating ni Pastor, yung naglalaro, yung sinusuntok-suntok siya. No? Then suddenly, itong bata na to ay nakapanaginip. Nagkaroon siguro siya ng visions or dreams about heaven, na nandoon siya sa heaven. At ang nakita niya sa heaven, nagsabi niya, ay dalawa. Yung isa, ang sabi niya, ay talagang parang tao yung anyo, kung di ako nagkakamali ng explanation. Tapos, may nagtanong daw sa kanyang isang membro ng kanilang family na tinatanong daw, yun ba yung mahabang buhok? Mahaba ba yung buhok ng isa? Ang sabi daw ng bata, huwag niyong sabihin yan. Ibig sabihin, yung nakita ng bata, hindi ito yung typical na alam natin na si Jesus ay isang medyo matangkad, na yung buhok ay medyo curly or sabi natin mahabang buhok. Hindi daw po ganon. Masasabi natin na itong batang ito na 5-year-old ay tunay at totoo ang kanyang napanaginipan. Kasi nga po, ang sabi niya, gold ang nilalakaran. Sino ba yung nakakaalam, 5-year-old? Alam ba niya yung gold na dadaanan? Yung tinatapakan, gold? Di pa niya nabasa yung Bible. Amen? Pero alam niya explain. At hindi lang po yun. Ito yung isang bagay na sinabi pa niya. Yung isang nakita niya ay talagang parang liwanag lang. Parang liwanag lang siya. Na hindi mo siya halos matignan dahil sa kanyang kaningningan. Parang ganun yung nangyari kay Moses eh. Naku niyo po ba, church? Nahawahan ng kaningningan ng Diyos si Moses. Bakit? Kasi laging lumalakad si Moses, or si Moses po ay nakipagniig kasama ang Diyos for how many days? I-try niyo po na lumakad kasama si Lord. You will be more familiarized or familiar to the voice of God, to the commandment of God, to the will of God, to the plan of God.
Malalaman mo, Lord, this is your will. Alam ko, gusto mo to, Panginoon. Hindi ba kapag meron ka ng isang tao na talagang malalim na yung relationship nyo, kapag may napunta ka sa isang lugar at nagtitingin ka ng mga pang-souvenir, ay, si brother, ay, si sister, gusto niya to. Alam ko. Halimbawa, nagpunta kayo ng mall, ay, si pastor, alam ko, gusto niya tong coat na to. Bibiling ko to. Alam ko, naalala niyo ako pag nasa mall kayo. Naalala niyo ako pag nasa Susis kayo. Buri na yung pastoring kalami ngayon eh. Bakit? Kasi alam niyo na ako, tama? Lagi tayong magkakasama. Alam niyo na kapag magkakasama tayo, agkati pastor mangan Jollibee, bisayan, kasi laing pera yan. Pero, panorder mo na kanana naman. Kasi because of that relationship, tama po ba? Napakalalim na kasi. Na kapag may isang bagay ka lang makita, buri na yung sister ini, picturean me, banta maingit siya. Because you know that person. You have a deeper relationship. Kaya nga pag sinabing, anong gusto mo sister? Bahala ka na. So, napakadali mong sumunod. Kasi nga, malalim na yung relationship nyo. So, ito yung nangyari kay Noe. Napakalalim ng relationship nila. Amen? Diyan ka pa ba, church? Amen. Ganun ang ating Panginoon. Kaya napakadaling sumunod po ni Noah sa ating Diyos. Pangalawa po, dito sa verse 11 hanggang 13 ng Book of Genesis, ang sabi rito, now the earth at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Verse 12. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang mga gawa sa lupa. Very corrupted na, yung mga tao dito. Verse 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko, sabi ni Lord, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat, o lahat ng tao, lahat ng mga nabubuhay, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Ito po yung punto na kung saan nakikipag-usap ang Diyos kay Noe. Nakuha niyo po ba? Ito yung senaryo. Nag-uusap ang Diyos at si Noe. So, pinag-uusapan nila kung ano yung nagaganap sa lupa. Nakuha po? Okay, so makikita natin dito na kung saan itong si Noah, kung paano niya nagagampanan, kung bakit gayon na lamang na napakadali para sa kanya na gawin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Una, di ba yung kanilang relationship? Malalim. Pangalawa, he listened carefully to God's instruction. Talagang pinakinggan niya. Nakuha niyo po? Ganun si Noe, talagang pinakinggan niya kung ano yung instruction, yung kung ano yung sinasabi ng Diyos. Tayo naman kasi, hindi naman tayo ganun. Kaya nahihirapan tayo Habang nagsasalita ang Diyos, habang may sinasabi ang Diyos, busy ka sa mga bagay. Lord, sandali lang, mamaya ka na, Lord. May mga tao rito, may pinagagawa si Lord. Mag-attend ka nga sa church, sa susunod na, Lord, sandali lang, may gagawin ako. May uunahin ako. Wala tayong time to listen to the instructions of God. Binabaliwala natin yung mga inuutos niya. Masaya ka ba doon, church? Na inuutosan ka ng Diyos na may relasyon sa iyo at relasyon ka sa Kanya, ang relasyon natin sa Kanya ay pagiging ama at anak at hindi ka nakikinig sa iyong ama. Anong mararamdaman ng ama na hindi sumusunod ang kanyang anak? Kayo po na magulang, nanay, tatay, hindi sumusunod ang anak nyo sa mga inuutos nyo, hindi nakikinig. Anong mararamdaman nyo? Magagalit. Tama po ba? Tama? Manunumbat pa nga yung iba Ang sabi ng nanay, buti pang di na kita pinanganak. Yung ibang tatay, anak lang kita. Imagine that. Kasi nga, sa mga panahon na ito, si Noah talaga ay ibinigay niya at ipinahiram niya yung kanyang tenga sa Diyos. Yung kanyang kaisipan sa Diyos. Yung kanyang puso sa Diyos. That's how Noah listened to God. Naku niyo po ba? Ganun si Noah. He listened carefully to God's instruction. Ito pong sabi ng Panginoon, Exodus 15:26. He said,
if you listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on Egyptians. Sabi gano'n. For I am the Lord who heals you. Ano pala yung Panginoon nang sabi niya, na sinasabi, kung iyong diringgin ang ng buong tiyaga, ang tinig ng Panginoon. Tingnan niyo po, ng buong tiyaga. Kasi ang Panginoon talagang kapag nagsasalita yan, nangungusap yan, nangangaral yan, nag-uutos yan, talagang very detailed sinasabi ni Lord eh. Ganito yung nangyari kay Noah. Ang sabi ni Lord kay Noah, Noah, gumawa ka ng daong. Ganito ang laki, ganito ang haba, ganito ang taas, maglagay ka ng bintana sa bandang bahagi ng itaas na to, gumawa ka ng ganitong sukat ng pinto. Very detailed. Because God is a God of order. Ganun ang ating Diyos. Hindi ba tayo mga anak, pag nakikinig tayo sa ating mga magulang, "O anak, magluto ka ng kanin, no anak. O anak, agad kang umuwi." Di ba yung mga bata, sumasakit na yung tenga sa paulit-ulit na sinasabi ng kanyang magulang? Tama ba mga anak? Di ba busit na tayo kapag tayo po ay sinasabihan ng ating mga anak? Hindi tayo nakikinig sa kanila. In fact, si Noah, ibahin po natin si Noah. Talagang nakinig siya. Buong tiyaga at ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong susundin ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Wala akong ilalagay na, ano daw? Walang ilalagay na karamdaman si Lord. Tingnan niyo po, church, kung bakit may karamdaman ka kasi hindi mo pinapakinggan si Lord. Hello? Ako balo, hindi ko alam kung nagbibingi-bingan ba tayo, talagang bingi tayo, talagang di natin maunawaan. Ay nang sinabi ng Panginoon eh. Sinasabi, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, tingnan niyo po, at iyong susundin ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay, anong sabi? Na karamdaman sa iyo na gaya na inilagay ko sa mga Ehipsyo. Remember that 10 plagues. 10 yun eh, di ba? Yung salot, hanggang yung pinakahuli, yung salot ng kamatayan. Amen po ba? That's the hardest salot or plagues na naranasan ng mga taga-Ehipsyo, ng mga Egyptian, yung kamatayan. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Ang gusto lang naman ng Panginoon, gumaling ka eh. At makakaranas ka ng kagalingan. When we talk about kagalingan, pag sinabing kagalingan, deliverance and restoration. Amen po ba? Complete strength, complete healing. Yun ang nais ng Panginoon. Ayaw niya saktan ka. That's not the will of God. That's not the purpose of God. That's not the plan of God in your life. Habang ikaw po ay sumusunod sa Panginoon, basta ginagawa mo kung anong pinagagawa ng Diyos, hindi ka makararanas ng bankruptcy, hindi ka makararanas ng mga salot na dinanas ng mga taga-Ehipsyo. Ngayon, kung meron kang dinaranas ng mga, kung ano man yung dinanas ng mga taga-Egyptian, ito ay dahil hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo pinapakinggan ng Diyos. At marami mga tao, Kristiyano, they believe na dahil nasa church sila, take note, kasi hindi naman lahat ng nasa church ay nakikinig sa mensahe ng Diyos. Yung iba nagdadaldalan lang. Yung iba nagkukwentuhan lang. Yun ang katunayan, yun ang katotohanan. Kaya nga makikita natin, hindi lahat ng nasa church, bagaman iisa ang mensahe, iisang nagtuturo, merong iba hindi sila nag-grow, hindi natututo. Bakit? Kasi hindi nakikinig. Hindi talaga nila ipinapahiram yung kanilang mga tenga, yung kanilang mga puso. Hindi nakaset ang kanilang tenga, kanilang puso, kanilang isipan sa pakikinig ng Diyos. Dapat ang ginagawa natin, nasa bahay ka pa lang, I will set my heart, I will set my mind, na makikinig ako sa mensahe ng Panginoon.
Dapat sineset na kagad natin yan. Naku niyo po ba? Si Noah, ganun siya. The moment na nag-usap sila ni Lord, I will listen very carefully to God's instruction. Bakit? Kasi alam ni Noah na kapag hindi niya nagawa ng eksakto sa pinagagawa ng Diyos, ang pinagagawa sa kanya ng Diyos, hindi niya mararanasan yung pagpapala sa kanyang buhay, yung deliverance and restoration sa kanyang buhay. Kaya tingnan niyo po, there are times ginagawa natin yung pinagagawa ng Diyos na akala natin talagang nagagawa natin. Ang sabi ng Panginoon, mag-preach ka. Pero nag-preach ako, akala ko, nagpe-preach naman ako. Di ba kaya ganun sinasabi sa Bible? Sa Matthew 7:21, na darating ang panahon na maraming magsasabi, Panginoon, papasukin mo kami sa langit. Nangaral ako Nagbahagi ako ng salita ng Diyos. Nagpagaling kami ng mga may sakit. But in reality, talaga, hindi naman talaga nila nagampanan yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Naku niyo po ba? Para lang halimbawa ako, basta para may ma-preach lang, para lang matapos tong araw na to, para lang makakanta lang, and then after that, para basta't meron lang umaihanda na pagkain ng mga bisita, di baling ganun na yung lasa, okay lang yan. Basta't magawa mo lang, but not according to the plan, to the design of God. Kasi hindi mo masyadong pinakinggan. Maaaring nakikinig ka, isa-isang tenga mo rito, yung isang tenga mo naroroon. Meron kasing ganun na habang nakikinig, sige, salita ka lang. Hindi po ganun ang pakikinig sa Diyos. Ang pakikinig sa Diyos, haharap ka sa Kanya. Kasi kabastusan po ang may nagsasalita, and then after that, nakikipag-usap kayo. Ang talagang makikita mong nakikinig is yung pati mata niya nakatingin sa iyo. Are you there? Ganun po, yung kapag nakikipag-usap, makikita mo talaga yung seriousness yung katotohanan na talagang nakikipag-eye to eye siya sa iyo habang nakikipag-usap. Amen po ba? Ganun tayo dapat sa Panginoon. Dapat habang nakikipag-usap tayo sa Panginoon, nakafocus tayo sa Kanya. Nakikinig tayo sa Kanya. Hindi lang tenga, puso, pati yung ating mga mata dapat nangungusap din po yan. Are you there? That's why Ecclesiastes 5:1. Anong sabi ng Ecclesiastes 5:1? Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. Sabi niya sa Tagalog, ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay patungo sa bahay ng Diyos. Ang lumapit upang makinig ay mas mabuti. Ito yung gusto ng Panginoon. Na kapag tayo patungo sa church, sa gawain ng Diyos, ready ka na makikinig ng Word of God. Hindi ka ready na makikinig sa sinasabi ng katabi mo. Kundi ready ka sa mensahe ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. So, sabi nga nun na parang akala nila, saan ka papunta? Sa church. So, akala nung tao na to, na dahil papunta sa church, akala niya tama. Alam niyo po, there is a proper way whenever we go to church. Hello po. Ikaw nga kapag pupunta ka sa graduation or pupunta ka sa birthday or sa kung anumang mga pagtitipon, lalo na kung ang pupuntahan mo, for example, ay ang magsasalita, presidente, senator, or whatsoever, talagang hinahanda mo yung sarili mo, tama? Kung artista yan, naghahanda ka, kailangan yung picture ko, kailangan ganito, yung damit ko, kailangan lahat. Prepared. Pero pagdating sa Panginoon, araw ng pananambahan, tulog ka pa, anong oras ba? Alas 8. Alas 9 pa yung sa church. Tulog muna ako. Nandyan na yung sundo sa harap ng bahay mo. Sandali lang. Ganyan yung nangyayari sa atin. Dapat baguhin po natin yon. Alam niyo po ba, ilang bahay kayo na sinusundo? At kung ang van o nang susundo ay nagkokonsumo ng 3 minutes sa kakantay sa inyo, ilang bahay yan? Kwentahin natin yon. Kung 4 na bahay yan, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. 12 minutes po. Ito pa yung masakit. Sasabihin ng isa, kapatid, puntahan mo ako 8:30 ne. Sa isang bahay yon. Sabi ng isa, puntahan mo ako 8:30.
Paano makakapunta ang van sa 4 na bahay o 2 bahay na parehong oras? Hello po. Hello. Hindi makapunta sa church pag walang sundo. Pero pwede pumunta kung saan nagbibigay ng ayuda. Nakakalungkot po yan, ha? Nakakalungkot yung mga Kristiyano today. Akala nila, oh, pastor, ano bang masama? Ito yung katotohanan ngayon. Pinapaisip ni Satan, binubulong ni Satan, wala namang masama. It's better late than nothing. Sabi ni Satan, okay lang yan. Di baling mahuli ka, at least nandudun ka. Pero kapag ayuda, kailangan mo muna ka. Kahit na magsasalita pa lang si congressman, naruroon ka na kagad para mauna sa pila. Alam niyo po, praise God kami kapag mayroong magbibigay sa amin dito. Magsasalita pa yan, bayaan mo lang sila. Ganun po kami. Ngayon pupunta kami kapag alam namin na bigayan na ng bigas. Doon kami pupunta. Pag nga Sunday, natatapat ng Sunday, bigas, grocery, okay. Bayaan mo lang sa kanila na yan. Alam niyo po kami, kapag may ayuda kung may kukunin or bigas, hindi naman para sa amin eh. Gusto ko lang ibigay rin sa kapatiran. Ganun lang po yung ginagawa ko. Hindi para talagang kunin yan para sa akin kasi iniisip ko yung kapatiran. Kung kayo na kung maibibigay ito, kayo namin may babahagi. Si Lord po yung madakila sa buhay po namin. Amen po. Sabi ng Proverbs 8:33-34a, listen to my instructions and be wiser. Be wise. Do not ignore it. Sabi ng ganun, huwag ito, kakalimutan ito, huwag mong tatalikdan ito, huwag mong babaliwalain. Blessed is the man who listens to me. Sabi ng Panginoon, di ba? Kaya itong si Noah, pinagpahala ng Diyos eh. Bakit? Kasi nakikinig. Hello? Sabihin sa katabi mo, gusto mo bang mapagpala? Makinig ka. Ayan. Di ba kapag nakikinig ka, hindi ka nauhuli. Tama ba? Hindi yung nag-a-announce si pastor, meron po tayong ganito. Hindi mo narinig. Tapos magtatanong, nang sabi ng pastor, pero nandito ka ha? Ito nakakapagtaka. Nandiyan ka, ka-announce lang, meron po tayong ganito. Tapos pagkatapos, naiintindihan niyo po, amen, amen, pastor. Pag ano na natin, hiwa-hiwalay, ano kasi sabi ng pastor natin? Pero narinig, sabi niya, narinig niya, amen ng amen. Madalas kasi, akala natin talaga para lang matahimik si pastor. Pag sinabi ni pastor, amen, kailangan mag-amen na rin tayo. Kaya pag may tinanong, amen, amen po. Na talagang sagot pala doon, no amen. But because dahil nasasabi, amen, amen. But in reality, ang talagang sagot doon, no amen. Kasi hindi nakikinig. Nakuha po ba? Talagang yun ang tamang sagot. Nakuha po? Yun ang tama. Palakpakan mo naman si Lord sa buhay mo. Alam niyo po, makikita natin, whenever Noah listened to God, makikita niyo itong mga bagay. Noah did not doubt. Hindi siya nagda-doubt kapag nakikinig siya sa Panginoon. Hindi siya, oh, Lord, paano magagawa yun? Ako lang, mag-isa lang ako. Ang laki nun, Lord. Basta nakikinig siya. Ganun lang si Noah. Yes, Lord, yes, Lord. He did not raise any questions or complaints. Hindi siya Lord, saan ako kukuha? Paano ko gagawin yan, Lord? Sino makakasama ko? Walang ganon si Noah na attitude. Ang kanya lang magawa kung ano pinagagawa ng Diyos sa kanya. Amen? Sana ganon yung mindset natin. Na yung nais lang natin is magawa. No? Yung pinag-uutos ng Diyos sa atin. Pangatlo, sa verse 14 ng Genesis, itong sabi niya, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. So makikita natin along the way, if we will read that verse hanggang sa verse 19, no? Kung babasahin po natin lahat yon, makikita natin yung tinatawag na dedication. Sabi mo dedication. Iyon. Kaya ang dali kay Noah na gawin ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya kasi dedicated siya. Sabi nga doon sa mga word excuse sa mga Bisaya,
Didikit sila. Dedicated. Didikit ako kay Lord. Ibig sabihin, dinikit nila yung sarili nila kay Lord. Hello? Because malalim ang kanilang relationship and he loves to listen to God. Kasi nga, nakadikit siya, nakalapit siya, dinedikit niya, inilagak niya yung buhay niya sa Diyos. Are you there? Ibinuhos niya ang lahat sa Diyos. Tayo, hindi naman natin kayang ibuhos yung ating buhay sa Diyos lahat-lahat Nagtitira tayo na para sa atin. Lord, 1 week. Gusto mo, Lord, pupunta ako ng Bible study Wednesday. May Bible study sa ibang barangay. Lord, kung may mentoring pa, may mentoring. Alam niyo po kami. Praise God na po. Kahapon umalis kami around 2 p.m., 2:30. Pumunta pa kami Pangasinan, dinayo namin ang gawain. Buti na lang po, gwapo yung aming driver. Kundi lang may stress ako. Tapos mga bodyguard ko talagang makikita ko, lalaki ng katawan, lalo na si Roman, talagang grabe. Natakot yung mga, wala pong nakapaligid sila ngayon habang lumalakad, nakapaligid sila. Tapos yung may mga cellphone, hindi na kasi radyo yung ginagamit ngayon ng mga bodyguard, di ba yung ibang bodyguard? Hello. Hindi. Sa amin cellphone lang, may GC lang. Ganun lang kami. Talagang untouchable kami kahapon. Grabe si Lord. Sabi ko po sa inyo. Because ito yung gusto namin. Yung i-dedicate namin yung buhay namin kay Lord. Ipagkatiwala yung buhay namin sa Kanya. That we will pledge an allegiance to God. Na Lord, do what you want in us. Hanggat kaya namin, gagawin namin. Kahit masakit na po yung mga tuhod namin. Kahit may mga rayuman na po kami. Kahapon nag-share kami ni brother. Siyempre pag-uusapan ng mga matatanda, rayuma. Wala kami mapag-usapan. Oh, pastor, ako sasakit ko. Ako brother Kenny. Dito. Makarena kami. Gumagano kami ni brother. Talagang bawat katawan namin, gano'n lang ng konti. No? Pero because we dedicate ourselves to God. Just like Noah, no? Si Noah po talagang super dedicated si Noah kay Lord. Imagine kung di-dedicated si Noah kay Lord, 120 years. Hello? Ikaw ilang taong ka ng Christian? 10 years? 5 years? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ma-dedicate yung buhay mo sa Kanya. Gusto mong i-dedicate kay Lord? Pastor, pa-dedicate kay nga po ko, pa-dedicate kay nga anak ko. Siya lang, bakit ikaw? Ayaw mong i-dedicate yung sarili mo kay Lord? Alipas ako, idana nga anak. Bakit? Gano'n ka na ba kabanal? Ligtas ka na ba? Are you righteous before the eyes of God? Na para bang, basta trengan ako, pastor, bali niya ako. Huwag na lang ako, basta yung anak ko lang. Hindi po ganun. Ang dedication, ang pagiging dedicated ay walang pinipiling edad. Walang pinipiling posisyon. Hindi ka pastor, hindi mo na pwedeng i-dedicate ang sarili mo sa Lord. Amen po ba? I-dedicate mo yung buhay mo sa Kanya. Italaga mo na parang habang nabubuhay ka, Lord, sa'yo ko, kasi nabubuhay ako para sa'yo. At mabubuhay pa para sa'yo. Kaso hindi tayo Kaya ka nabubuhay dahil sa family mo, kaya ka nabubuhay dahil sa mga anak mo, na parang sinasabing, pag nawala itong asawa ko, mamamatay na rin ako. Pero alam ko, dito sa atin, hindi. Pag nawala yung asawa niya, masayang-masaya siya. Na parang kapag wala yung cellphone mo, patay ka. Sino yung malungkot yung buhay niya pag wala siyang cellphone? Oh? Hindi kayo nalulungkot kahit wala yung cellphone na yan? Alam niyo po, meron kaming challenge last Wednesday. Kasi yung aming pinag-aralan ay talagang napakatindi po, Napakatindi. Sa John chapter 15 verses 1 and 2. Tama ba, Pastor Just? John 15 verses 1 and 2. Yung pinag-aralan namin doon. Na kung saan, nagkaroon kami ng challenge, lahat na nag-attend sa Bible study. Of course, hindi kayo kasama, hindi nag-attend. Ay, salamat. Sabi nung isa niya, kasama kaya, be ako. Okay? Na hindi muna kami magkakasala ng Webes. Walang magbubugnot ng Webes. Sino po yung hindi nagbugnot ng Webes? Sino hindi nagkasala ng Webes? Si Justin sabi.
Ibig sabihin, nagkasala siguro tayo nung Thursday. Hindi natin kayang hindi magbugnot, hindi magsinungaling, hindi kayang pigilin yung ating pasensya. Di ba? Hello? Grabe ang tindi po ng challenge na yon. Tayo, kaya ba natin because we are so dedicated to God? Imagine si Noah, for 120 years, pinapangaralan niya, magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan. For 120 years. And I don't know how many times sasabihin ni Noah, magsisi na kayo, magsisi na kayo, magsisi na kayo, magsisi na kayo. For 120 years. Because he is so dedicated to God. Gagawin ko to, walang nakikinig. Gagawin ko to, Lord, dahil ikaw. I want to please you. Hello, church? Gagawin mo na mag-church ka every Sunday, wala ka mang pamasahe, sabihin mo lang. Andiyan si Brother Edwin. Wala kang pambili ng bigas, sabihin mo lang. Si JP nandyan. May soft drinks, andiyan si Brother. Pastor, nauuhaw ako. Andiyan si Brother. Sabihin nyo lang. Walang yelo, nandiyan si Roman. Ano pang gusto nyo? Hindi ka nakagupit, punta ka kay sister. Hindi na ako nagugupit. Nang walang bayad. Hello? Ano ba yung dahilan mo para hindi mo madedicate ang sarili mo kay Lord? Pag-usapan natin, ang sabi ng Lord, let us reason out together. Ano ba yung problema mo talaga? Ano ba talaga yung problema mo? Pastor, gusto mo malaman? Oo! Ikaw ang problema ko. Ako pala yung problema nyo. Kaya pala hindi mo ma-dedicate yung sarili mo. O nga naman, ang pangit naman nun, no? Yung leader yung tumatayo, syempre ayaw mo siya. Paano ko i-dedicate yung sarili, yung buhay ko? Pastor, ikaw yung nandyan. Kung gano'n naman po yung problema, kayong pumalit dito. Ako dyan. Joke lang po yun, okay? So, again, ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo po sa Numbers 18:6. Ito po yung sinabi ng Diyos kay Aaron. I myself have selected your fellow Levites, ang sabi niya, from among the Israelites as a gift to you, dedicated to the Lord, to the work at the tent of meeting. Napakaganda na sinabi niya, ako ang pumili sa inyong mga kapatid na mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel, sila ay isang kaloob sa inyo na ibinigay sa Panginoon upang gawin ang paglilingkod sa toldang tipanan. What's the reason? Para hindi mo ma-dedicate ang sarili mo. May talagang sarili mo. Alam niyo po ba kaya ko na itatalagang sarili ko? Kasi alam ko kayo po ay pinili ng Diyos, din ako ng Diyos dito. Kaya napakadali para sa akin na i-dedicate ang aking buhay because I do believe you are God's gift in this church. Hello? Sabi mo sa katabi mo, regalo ka pala ng Panginoon dito eh. Pangit ba yung regalo ng Diyos dito sa church? Pangit bang regalo yung katabi mo? Sabi ng Panginoon, gift ko sa iyo yan. Regalo ko sa iyo yan. Pinili ko yan para maging bahagi, para maging magaan ang gawain sa church. Your purpose, because you are here, the purpose ay para maging magaan ang paggawa. Naku niyo po ba? Kasi alam ng Diyos, may magagawa ka. Hindi ka lang nilagay ni Lord dyan para lagu-lagu ka mo o magpalago mo. Okay? Hindi ka display. You are beyond that. You are beyond that as a display. Kasi hindi ganoon ang nasa isip ni Lord. Hindi lang ilalagay ko itong tao na ito para pang display. Hindi ka dinala rito para pamparami lang. No! Huwag mo ilalayo yung sarili mo. Kaya ang hirap ng church na makalakad, makago on. Bakit? Kasi yung iba ayaw humakbang. Imagine mo, lahat kami, tara, dito tayo. Church, we are one body. Imagine. We are one body. Imagine this. Hello? Kung hindi i-dedicate ni kamay ang kanyang pagiging kamay sa buong katawan at ang sabi ng kamay, ayaw kong sumama, si katawan gusto niya, yung dalawang kamay ayaw. O kaya yung buong katawan gusto si paa, ayaw ko. Paano makakapag-move on? Pabigat ka ba? Pabigat ka? Patunayan mo yan. I-dedicate mo yung sarili mo sa Diyos.
Let us just do what God wants us to do. Gawin lang natin kung ano gustong pagawin ng Panginoon. Hindi yung gusto mong gawin. Hindi yung gusto ni Pastor. Kung meron ng gusto si Pastor o plano si Pastor, ipanalangin mo, Lord, yung ba talaga yung gusto mong gawin? Because many times, I ask God, Lord, ano ba yung gusto mo? Hindi po ako napapagod umisip ng mga bagay para sa kabubuti ng church, para sa kalalago ng church. Ang dami ko pong gustong gawin na pinagagawa ng Diyos sa akin. But there are times tali ako. Hindi sa financial, hindi sa mga leaders. Tali ako dahil may mga ibang members, part of this church, na ayaw. Ayaw lumakad, ayaw humakbang. Na sila lang yung nagsasabi, paano, Pastor, kung ano, paano, si ganito, si ganyan. Church, basta gawin lang natin. Kung ano pinagagawa ng Diyos. Tama ba? Kaya ganun, dinedicate na natin yung buhay natin sa Lord. Dinedicate natin yung church sa Lord eh. Kilos tayo. Alam niyo, isang hiningi ko sa Lord, makalabas tayo, punta tayo sa labas. Kahit mangupahan tayo. Pero dito na lang tayo, Pastor. Dito yung will ni Lord. Maaaring dito lang yung will ni Lord. Yes. Maaari yun. Kaya nga, tanungin natin si Lord. Tanungin natin si Lord. Lord, talaga bang gusto mo lumabas kami o hindi? Kung lalabas, labas tayo. Huwag natin pigilan. Kung hindi, huwag tayong lumabas. Pagandahin natin yung church. Alam niyo po ba kung anong maganda? Meron tayong babalikan na church. Parang yung ginawa namin noon ng mga kapatid natin. No, kami, yung family namin, sina Malu, sina Christy, mga nagpaumpisa. Yung mga nag-umpisa. Dito po nag-umpisa si Joel nung nakaganon siya. Nakita si Joel. Asa siya? Ayun. Joke lang kasi si Joel nakasama namin. Nung nag-umpisa po kami, yung church, nangupahan kami, ilan lang tayo nun? Around 25. Wala man, 20, 19, something like that. Mga ganun, no? Tapos, sina Sandrel, maliliit pa. Sina Monica, maliliit pa yan. Maliliit pa. Sila Jo, maliliit pa sila Jo. Nag-umpisa kami. Pero nagrenta po kami. Nagrenta kami sa may Malabanyas. Or Remedian, rather. Sa Nilaw Building. Ang mahal na nun. 7,000. Ilan lang naman kami nun. Pero nakailang buwan kami. Nakaya. Hindi pa naman kami sanay sa tithes nun eh. Hindi pa kami marunong magbigay ng tithes. We're not yet faithful when it comes to giving. We are faithful when it comes to receiving, but giving, wala. Pero nasustain kami for how many months? And then we prayed to God. Balik tayo doon. Pagbalik namin dito, yun na yung time na kung saan nakapagpagawa ng church. By faith, walang pera ang church noon. Alam nila, magpapagawa tayo ng church. Ang gusto lang natin, poste lang. And then, bubong lang. That's it. Suddenly, may ginamit si Lord. Pastor, ibibigay ko po yung 1,000 blocks ko. Kunin nyo na lang doon. Hindi ko pa pagagawa yung bahay ko eh. Totoo, brother? Yes, Pastor. Kinuha ko yun. Nakasakay ng trike niyan. Kasi talagang very dedicated. Imagine mo, 20 pieces, 25 pieces. Tinatrike ko yan. 1,000 ang kukunin mo. How many balikan yun? Imagine that. 48 times, 50 times, babalikan ko na nakatrike. Kung di ka dedicated kay Lord, susuko ka. Hindi mo magagawa yung pinagagawa ni Lord kung hindi ka dedicated. You are so dedicated maybe to your family, kaya hanggang ngayon nagtitiis ka sa family mo, tama? Ibig sabihin, dedicated, binuhos mo na yung buhay mo sa kanila. Inangkin mo ng sila na yung buhay mo, at inangkin mo, o inari mo yung buhay mo, sarili mo, okay na ako, matanda na. Mga anak mo na lang, pamilya ko na lang. Tama po ba? Especially mga parents, ganun yung kaisipan nila. Yung mga parents lang naman yung makakaunawa yun. Okay? So makita natin, very dedicated ditong si Noe. That's why, church, tingnan niyo po. That's why Noah did not entertain any distraction. Are you there? Kasi sabi ni Noah, basta ako Lord, dedicated na ako sa'yo. Sa'yo ko. So ano man yung mga distractions, ano man yung criticism, ano man yung mga rejection, yung mga bashers na yan na dyan, wala akong pakialam sa inyo, basta ako kay Lord. Basta gagawin ko to, hindi ako pabida, para kay Lord to. Ang nangyayari sa atin, dahil nga lumilitaw na tayo parang magaling,
ay hindi ko nagagawin kasi pag nag-suggest ako na gano'n ko, feeling niyo magaling ako. So what? Kanino ka ba dedicated? Sa tao o sa Diyos? Na ito yung nagiging dahilan, nagpumipigil sa'yo para gawin ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Hello? Iniisip mo yung sasabihin nila. Baka sabihin nila, pabida ako, pastor, kayo na lang. Okay? Sino ba yung nawalan? Ikaw na hindi mo dinededicate ang sarili mo sa Diyos. At tinignan mo kung ano yung sasabihin, pinakinggan mo kung ano yung sasabihin ng mga tao sa iyo. Inisip na, baka pagtawanan ako. I-reject ka ng tao, pero Diyos, di ka naman niya i-reject kung tama ang ginagawa mo. Tama po ba? Hello? Ganun tayo dapat. Amen? So, pang-apat. Ito po yung sa verse 20. Tingnan niyo po yung verse 20 ng Genesis. Tingnan niyo po. Sa mga ibon, ayon sa kanilang uri, sa mga hayop, ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa, ayon sa kanilang uri, dalawa sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. But I'd like to read it to you, dito po sa English version, kasi mayroong napakaganda po rito. Okay, na pangungusap or phrase para mas maunawa natin. Kasi siguro nagtataka kayo, paano na ipasok ni Noah yung lahat ng uri ng hayop na pinapapasok ng Diyos? Imagine may pinapapasok si Lord doon na tarantula, di ba? Mga malilit na insekto. Paano niya kaya naipasok yun? Paano niya nahuli yung agila? Yung mga ibon na matataas yung lipad, yung mga uwak, yung malalaking dambuhala, yung elepante, paano niya kaya naipasok? Di ba kayo nagtataka? Di ba? Tingnan niyo po. Ang sabi rito sa Genesis chapter 6 verse 20 sa NIV version, ang sabi niya, 2 of every kind of bird, and of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you. Pupunta sila sa'yo. Ako niyo po ba? Kaya gano'n na lamang na napakadali kay Noah na gawin ang pinagagawa ng Diyos. Kasi meron silang tinatag na partnership. Sabi mo, partnership. Hindi ko kayang tumayo dito without the partnership of the Holy Spirit. Tama ba? Hindi ka makakapunta rito without God in your life. Without the guidance of the Holy Spirit, you cannot understand. Kaya ka nakakaunawa, kaya ka nakakahinga, kaya ka nakakagalaw, kaya ka nakakakain, lahat nagagawa mo ng bagay dahil ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Tama po ba? Okay. Kaya nga huwag kang matakot na gawin ang pinagagawa ng Diyos. Kasi sasamahan ka niya. It doesn't mean na inutusan ka niya, ipababayaan ka na niya. Remember the promises of God. Never will I leave you nor forsake you. Ito, natatakot tayo. Lord, natatakot ako, kinakabahan ako. Sandali lang. Inuutusan kita, may pinagawa ko sa'yo, pero kasama mo ko. Hello? Hello? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Anong kinakatakot mo na gawin ang pinagagawa ng Diyos? Inuutusan ka niya, sinasabihan ka niya, but it doesn't mean iiwanan ka niya. Sasamahan ka ni Lord. Habang kumakanta ka rito, sasamahan ka niya. Habang nagpipreach ako, sasamahan niya ako. Sinasamahan niya ako. Because I cannot explain this to you. Hindi ko kaya mag-preach, hindi ko kaya mag-English, hindi ko kaya unawain ng Bible sa pamagitan lang ng sarili ko. Ito sa pamagitan ng pagsama ng Panginoon, pagkilos ng Panginoon. Tama po ba? Sino ba ako para unawain yung Bible na pag kayo nakikinig, oo nga no, tama no. Paano kayo nakuha ni pastor yun? Ba't si pastor nauunawaan niya kagad? Bakit? Because sinasamahan ako ng Diyos. Sinasamahan ako ng banal na Espiritu kapag ako'y nagbabasa. Lord, I pray, Father God, tulungan mo ko, turuan mo ko, ano ba yung dapat unawain dito? Ano ba yung kapahayagan mo? Ano ba yung bagay na dapat unawain ko? Kasi tayo, magbabasa lang. Kung nagbabasa. Pero dahil hindi tayo nagbabasa, kaya hindi ka sinasamahan. Ay, pastor, kasi pag nagbabasa ako, malabo yung mata ko eh. Sino yung malabo yung mata rito pag nagbabasa ng Bible? Dodobli ah. Sino yan? Yung, pastor, dodobli. Para lumiwanag yan, lagyan mo ng pera. Ay, won eh. Republika ng Pilipinas, oh. Balo na nung libo yamo pong dinalan. Di ba nga yung mga nagmamadyong
Eda manakakit. Bulaklakan. Nakakabilib yung mga yon. Hindi naman nila nakikita. Salat lang. Pero alam nila, mamuro na ako, Diyo. Diba? O, eskalera yan. Pastor, magmad yung kanya. Napapanood ko lang dati. Okay? Nakuha niyo ba, church? May partnership kasi. Tingnan niyo po yung nagsusugal. Talagang nilalagay nila yung puso nila. Talagang dinidiskarte yan talaga nila. Binabasa nila. Yung alas ka kaya, yung dos ka kaya. Iniisip din niya kung ano yung tinatapon nito. Tama po, sa mga lahat ng sugaral. O sa mga nagwe-wedding na lang. Sa mga tumatayo ng wedding, sino po? Okay. Nakarinig ang kaya na. Yung bola, ano yung tag doon? Yung gano'n, yung karton. Ha? Kuteho. O, asan yung kuteho? Si Lance kasi alam niya yun, dati siya. Ganun, nilalagay talaga niya yung partner ka to. Papakita niya kung ano yung nilabas ni wedding. Pag gano'n siya, sa susunod, pag gano'n naman yan. May mga kwenta-kwenta yan, ginagano nila. Nako niyo po ba? Bakit? Kasi nga, nakikipag-partner sila sa gawa ng kalaban. Hello? Kaya nga, natutupad yung nais ni Satan sa buhay natin. Kasi nagpapagamit tayo, nakikipag-partner tayo sa kanya. Ang sabi ni Satan, gusto kong sirain ang buhay mo. Ang sabi ni Satan, ayoko. Gusto kong wasakin ang pamilya mo. Ayoko. Pero, nakikipag-partner tayo sa kanya. Ano ginagawa natin? Hindi ka magbabasa ng Bible. Pag di ka nagbasa ng Bible, hindi ka nanalangin, hindi ka nag-attend ng church, winawasak ni Satan yung buhay mo dahil di ka nag-church, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagwo-worship. Ayaw mo, pero nakikipag-partner ka sa kanya. Kaya, natutupad ang gusto ni Satan sa buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano. Bakit? Nakikipag-cooperate siya kay Satan. Kasi kung talagang ayaw mo, Satan, I will not cooperate to you. Partner ko si Lord. I will go to church and worship Him. I will attend Bible study para yung gusto mo hindi maganap sa buhay ko. Sabi ni Satan, manghihina ka. Hindi! Tapos di mag-attend ng Bible study yan. Chiya ka rin cellphone lang. Sabi ni Satan, tumatawa, alam mo na, partner tayo. Kapartner mo si Satan? Okay. Kasi gusto ni Satan, wasakin ang family mo. Ang gusto ni Satan, ganyan na lang ang buhay mo. Gusto niyo ba yun? Nakakaanis. Yung mga Kristiyano na ayaw nila yung maganap yung ganitong bagay sa kanilang buhay. And yet, nakikipag-partner sila kay Satanas. Ano po? Tingnan niyo yung Philippians chapter 2, verse 13. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. It is God. Kaya nga kailangan may partnership Philippians chapter 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Bakit hindi ako makipag-partner kay Lord? Siya yung gumagawa sa buhay ko. Huh? Hello po ba? Gusto niyo bang may maganap sa buhay niyo ayon sa kalooban ng Diyos? Gusto niyo bang mapagpala? Makipag-partner ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo. Yan. Sabi niya, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Imagine, yun ang gusto ni Lord. Makipag-partner tayo sa kanya kasi ang naisin niya is kabutihan para sa atin. Nakuha niyo po, ganun ang gagawin ng church today. Itong church na ito, makikipag-partner tayo kay Lord. Si Noah, ganun ang ginawa niya na nagkaroon sila ng partnership. Sabi lang ni Lord, o Noah, ikaw yung kumuha ng kahoy doon, ikaw yung magsukat, ikaw yung gumawa nito, ikaw yung magpintura. Sabi niya ganun. But the designer, the architect is God. Nakuha po ba? Yung architect, si Jesus. Yung naging civil engineer. Si Lord din yun. Or yung Father, He's the architect, He's the designer. Si Jesus naman yung nagtayo yung foundation. Siya yun. So siya yung civil engineer. The Holy Spirit, siya yung naglagay ng power doon. Siya yung electrical engineer. So in short, He is the engineer of our life. Siya yung engineer, makapag-partner tayo sa Kanya. Amen po ba? Pag nakipag-partner ka sa mga engineers, imagine, ang ganda ng magiging outcome ng bahay mo. Amen?
Palakpakan natin si Lord doon. I will leave this verse to you, gaya po ng binasa ng ating kapatid last Wednesday. Ang sabi niya sa Philippians chapter 1, verse 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Tayo po lahat tumayo. Ang sabi niya, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siyang magtatapos dito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Amen? Sa pasimula, kasama na natin ng Diyos. Amen po ba? Hanggang ngayon, kasama natin ng Diyos. Hanggang sa matapos, kasama natin ang Diyos. Anong kinakatakot mo? Bakit ka nangangamba? Bakit ayaw mo sumunod kay Lord? Bakit ayaw mo maging totoo sa Kanya? Bakit ayaw mo mag-commit? Bakit ayaw mo maging dedicated sa Kanya? Natatakot ka? Baka hindi mo matapos, hindi mo kayang umpisahan. Of course, hindi natin kayang umpisahan yan. Kasi ang pasimula yung Diyos. If you want to start or begin, let us begin with God. Amen po ba? Kung may gusto kang pasimulan sa buhay mo, pasimulan natin kasama ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah, hallelujah.